from Boying galit na galit, puntahan naman natin yung kapatid. O, talagang todo defense sila, ha, di ba? Si Boying, di umano. Ha? Pinagtatanggol yung nasa listahan. Ito naman, todo tanggol naman kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Si DILG Secretary John Vic Remulla na pawang kabulaanan lang ang ibinabatong aligasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ang utak ng flood control scandal. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Remulla na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. That is totally false. Ayun masasabi ko with no doubt in my mind, in my heart, and all what I've seen, it is not true at all. Nahiya naman kayo. Unang pagkakataon to na ang presidente ay humarap sa tao at sinabing, mahiya naman kayo. So, ang sinasabi dito ni John Vic Remulla, to si Secretary John Vic Remulla, na hindi totoo yung sinabi ni Chavit Singson dahil si Bongbong Marcos pa nga ang nagsabi, mahiya naman kayo. So, sa madaling salita, nasa isang GC sila ni Claire. Bakit nasa isang GC? Parehas sila eh. Ha? Hindi guilty ang presidente dahil siya nga ang nagbukas nitong flood control projects. Siya ang nagsabi, mahiya naman kayo. Siya ang nagsabing paiimbestigahan yung flood control projects. Kaya hindi totoo na involved siya doon sa Nakawan, dyan sa flood control projects, dyan sa Nakawan, dyan sa ghost projects. Pareha sila ng litanya ni hindi ko alam kung ito si John Vic kasi may sinasabi na merong 5 na nasa Cabral files, nasa listahan, na kinabang din. Hindi ko alam kung kasama dyan si Claire, antayin na lang natin, and kasama rin si John Vic o kasama si Boying. Antayin natin. Pero to continue, iisa, di ba? Iisa ang kanilang litanya. Teka muna, hindi ganun. Dahil kung sasabihin yung hindi involved ang presidente dyan sa Nakawan dahil siya lang ang naglabas, napakababaw naman nun. Napakababaw na, yan lang ang pagtatanggol. Yan lang ang punto ng isang abogado na si Claire. Nagginaya naman, o di ko alam, baka siya nagsimula, siya ang ginaya ni Claire. Nagginaya naman, di umano, o ni John Vic. Diba? Pero ang babaw. Kasi yan yung gina-explain ko eh. Hindi porkit ikaw nagsabi kasi tandaan nyo po, ipinagmalaki ni Bongbong Marcos yung flood control projects. Sabi niya, 5,100 flood control projects. Pagkatapos, bumaha. Again, uulitin ko doon sa mga hindi pa nakapanood sa akin. Sinabi ko yan, hindi ko makakalimutan yan dahil pagkatapos ipagmalaki ni BBM, yung flood control projects, kinabukasan binaha, we were at Davao that time. It was before the siege. Kaya alam na alam ko hindi ko makakalimutan yan. Nung bumaha, tapos patuloy ang baha for 1 year in the Philippines or so, ang palusot ni Bongbong, andyan ang flood control projects. Pinagtanggol niya, andyan. Ano, di ba naalala niyo yun? Na-overwhelm lang. So pinagtanggol niya. Tapos nung hindi na niya talaga mapagtanggol kasi kaliwat kanan na ang baha, nangangamoy na yung baho ng tae nila, nangangamoy na yung baho ng kanilang kagaguhan, saka lang siya nagsalita. So hindi mo pwedeng i-defend ang presidente dahil siya ang nagpaano. Hindi. Itrinay niyang itinago ito dahil ipinagmalaki niya. Nung umamoy na, hindi niya na kayang ipagtanggol, dumistansya na siya. Inunahan niya na ng banat. Kaya hindi okay lang to si John Vic, hindi naman abogado to, pero to si Auntie Claire, abogado. Pambihira. Ganyan niya lang sasabihin na walang ginawa ang presidente. It's impossible. I don't even believe that the president is part of it. In my opinion, the president is one of the masterminds. Naming them, Na inaano nyo talaga nilagay niya sa posisyon yung gobyerno para i-correct ang sarili niya. And it's never happened that way before.
Ito ang sagot ni Remulla sa mga paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, partikular na sa umano'y kaugnayan ni PBBM. Alam mo, sinasabi nila na hindi nangyari, hindi ginawa ng ibang presidente yan. Yung isinawalat yung tungkol sa ghost projects. Wala naman. Or kung meron man, sabi nga ni Libiste, hindi ganun katindi. Yung ngayon matindi, 5 times, 10 times. Makikita nyo naman sa budgetan eh. 'Di ba? Yung nangyari noon, pinakamalaking budget, mas malaki pa sa Department of Education, yung DPWH. Sa maanumalyang flood control projects, matatanda ang inakusahan din ni Singson ang Pangulo na may paboritong contractor sa Ilocos Norte. Nagsimula ang iringan ng dating magkaalyado simula ng isnabin umano ng Pangulo, si Singson. Alam mo, yan ang dapat nilang sabihin. Bakit may paboritong contractor yung presidente? Sila na. Ang contractor nila dyan sa Ilocos Norte. Sa katunayan, yung Diskaya, isa sa mga contractor nila. Di ba? Ano sinabi ni Libiste? Sa pangatlo po yan, Saldico, tapos yung isang Garjola, Garjola, tapos itong Diskaya. Di ba? Ba't hindi yun nasabihin nyo? Hindi namin paborito yung contractor na yan. Hindi dalagang dumaan yan sa proseso. Doon nyo ipaliwanag. Punta po tayo sa detalye, wag yung ganyan. Yung paliwanag nyo, siya lang ang naglabas. Kalokohan. Si Singson, bagay na hindi nagustuhan ng dating gobernador, lalo't pinili niya raw na tulungan ang mga Marcos noong 2022 elections. Dagdag ni Remulla, ilabas daw dapat ni Singson ang pruweba sa kanya mga aligasyon dahil sa ngayon, lumalabas umano na puro salita lamang ang dating gobernador. Naghahanap siya ng ebidensya. Hindi ba nilabas niya? Hindi ka ba nakikinig nung interview? Nilabas niya, eto ang mga contractors niya, may numero. Hindi ba, nagkakamali ba ako ng pagkakaalala? Kasi nangingi siya ebidensya eh. Doon naman sa presko ni Chavit, may detalye. Ito yung mga pangalan ng contractor niya. Ito yung mga amount. Ano mang gusto mong klaseng ebidensya pa? Samantala, hindi rin itinanggi ni Remulla na may pondo pa para sa flood control projects sa 2026 General Appropriations Act. Pero, konting-konti lang daw ito. Nakalaan ng maliit na porsyento ng budget na ito para sa flood-prone area sa bansa. Una na rin sinabi ng DPWH na ang mahigit 2 bilyong pisong budget allocation sa flood control ay para sa repairs and maintenance ng mga naunang mga proyekto noong mga nakaraang taon. Bagaman hindi na... Pero na ba talagang, ako kasi ako dito sa hindi ko maalala eh. May nangyari na ba na ang secretary ay magkapatid? Yung isa naging SOJ, tapos si John Big. Tapos ngayon, ginawa namang ombudsman. Favorite mo, Bongbong, mga Remulla? Ano ang meron ng Remulla? Ako yung nagtataka lang eh. May isipin ko, ano meron Remulla na sobrang paborito mo sila? Dalawang nakaposisyon, magkapatid. Matataas ang posisyon. Ano kaya meron ang Remulla? Island Cove kaya? Hindi ko alam. Bakit? Yeah. May todo tanggol sila. Pareha silang magkapatid. Todo tanggol. Na parang napakalinis ng presidente, walang gagawing masama. At lahat ng kumontra sa Duterte napakadumi. Ganun po ang lumalabas. Natupad ang December promise ng administrasyon para magpakulong ng mga malalaking isda. Sigurado raw si Remulla na uusad ang mga inihahandang kaso ng ombudsman. Yeah. Sigurado daw si John Big na uusad ang mga kaso sa ombudsman. Yung pangako nga ni maraming walang Merry Christmas. Maraming malaking tao makukulong. Wala naman, si Diskaya lang. Malaking tao ba yun? Kasi kahit contractor yan at nangurap yan, makakakurap ba yung contractor na yan nang walang basbas nang nasa ibabaw?
ng isang congressman or kung sino man, meron yun. Pareha silang nagnakaw. Most probably, mas malaki pa ang nakaw kung congressman man yun. Imposible naman. So, hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Meron talagang makulong na malaki. One of the masterminds, Bongbong. Ewan ko kung kaya mong ipakulong ang sarili mo, di umano. Pero, sa madaling salita, ampaw ang mga pangako nito si Bongbong Marcos. Parang ganito lang po yung mga kababayan. Pag wala ng tiwala ang taong bayan sa liderato, it will soon fall apart. Babagsak ang ekonomiya, magkakagulo, mawawalan tayo ng sistema. Kasi ganito, halimbawa, may nangutang sa yung tao. Pinautang mo. Hindi nagbayad. Nangako, magbabayad ulit. Pautangin mo ulit. Pinautang mo ulit. Hindi ulit nagbayad. Tapos nangako magbabayad. Pinautang mo ulit. Kasi ganyan nangyayari kay Bongbong. Pangako ng pangako na hindi nangyayari. Darating ang time, kayo, pang-apat, uutangan kayo ulit nang hindi pa nagbabayad sa inyo, pautangin nyo. This is a serious question. Mukhang joke siya, pero ito ang nangyayari. Wala ka ng tiwala dun sa nangungutang sa'yo. Palakihin natin to. In a bigger scale. Pag walang tiwala ang taong bayan sa presidente, because how he handle yung utang, o kunwari yung utang, or how he handle the problem of ghost projects, wala nang tiwala. Magulo po ito. Maraming lalayas kasi babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi, kayo, kung nangungutang, hindi ka na pauutangin. Kasi puro ka pangako, animal. Malaking problema natin.